Hindi pa po ako nakakapag-video ng kasama yung aking mag-ama. Hindi ko alam kung ano ang nasa kalooban nila. Halimbawa, Daddy, nandito si ate. Anong masasabi mo sa kanya? Halimbawa, gusto mo siyang kausapin. Na kung sumunod ka lang nung sinabi ko nung October 21, Uy. niyayaan kong magpa-check up yan eh. Talagang ayaw niya hanggang sa October 25 na umaga, niyayaan kong magpa-check up. Talagang nagkatampuhan pa kami noong nakaraang linggo nun eh. Nagtampo pa sa akin niya na lagi ko raw siyang parang sinasabi niya may sakit siya, na sinasabi ko may sakit siya para magpa-check up, magpalagay ng ganito. Yung katulad nun sa bunso ko, yan, yung sensor niyan, sa ano yan, sa blood sugar. Gustong gusto kong kabila niya, nagtatalo kami, ayaw naman niya. Tapos sabi niya, malakas daw siya. Tapos nung paghatid ko noong October 25, umaga, malakas talaga, talagang walang sakit talaga makikita sa kanya. Tapos nag-ano pa nga yun eh, tatampo nga, binurog yung pinto. Sabi, Daddy, malakas nga ako, wala akong sakit. Yun pala, yung paalam niya sa akin na, Daddy, ingat ka. Tapos, nag-message pa ata nun sa'yo, no? Sabi, Mami, I love you. Pabalik na po si Daddy. Naka-clean na po kami sa Palawan. Ganun lagi yun. Tapos sasabihin ba nun, huwag kang tatanga-tanga mag-drive, Daddy, nagsosolo ka sa biyahe pagpa-uwi. Dinadaan po namin sa biro lagi ito. Anak. Wala sa loob namin na mangyayari yun, biglaan eh. Pero, meron bang magulang na alam mo na nga may sakit yung anak mo, hindi mo pa-check up? Eh, yung pa kaya ang lakas-lakas na ano. Hindi na biglaan. Prinsesa sa amin yun. Dito, pag nagpapamasahe sa akin yun, ulo, uwiyo, baraso, di ba, Daddy, masahin mo naman ako. Ulo, di ba? Talampakan, paano? Pag lalambing dito yun. Tapos, si Mami, may inggit naman to isa. Mami, ako naman. Pamasahe naman, 2 weeks, no? Araw-araw yung ganun ang routine namin, yung paggising ng umaga. Andyan, di kami una nagigising nito, mag-upload nga ng video to. Tapos si ate, Joey Lynn, di ba, no? Gigising yon, si CR. Sabi ko, anak, kumain ka na, magkape ka muna sa baba. May lutong pagkain na sa baba, di ba, no? Ganun. Sabihin nun, Daddy, ako muna unang maliligo. Araw-araw yun, ganun ang routine namin, ganun. Tapos pagkatapos siya maligo, ako naman, magsi-CR. Tapos, talagang mahirap makalimutan. Yung araw-araw ay laging ganun. Tapos pagdating naman sa hapon, di si Justin naman, papasok ako na sa umaga. Hatid, dalawa sila. Tapos hatid si Joey Lynn. Tapos sa hapon, si Justin, nasundo ko na ng alas 2. Mga ilang oras na mga 4 or 5, 6. Si Joey naman yung susunduin ko. Tapos minsan kasama ko kayong dalawa, di ba? Minsan pag marami kang ginagawa, madalas ako lang mag-isa, Ayun, mahirap na anak, mahirap kalimutan. Siguro, kahit taon na, hindi. Talagang nilalabanan ko lang yung minsan nga, pag nalabas ako mag-isa, minsan nasama sa akin yung anak ko yun, si Joey Lynn. Minsan pupunta kami, Daddy. Sama na sa National Bookstore. Sama ako dyan. Tapos ililihim namin kay Mami niya na sasabihin lang namin, paalam ka kay Mami, dyan lang ta sa National Bookstore sa pavilion mo. Pero makakarating kami noon, town center, na hindi alam ng Mami niya. Minsan may pabibili lagi yun. Sabihin nun, Daddy, mag-ice coffee muna tayo dito sa may Nagpaalam naman ako kay Mami na sa National lang tayo pupunta, pero hindi alam ng Mami niya. Malayo nararating namin. Kasi po, nabubudol yung daddy niya sa akin. Nasabi ko, anak, wag yan, sayang, yung mga ganon. Pero birang-bira po yung pag sinabi, anak ko,
Mami, gusto daw niya ng gano'n. Nako, kahit anong oras po yan, aalis kami hanggat bukas pa ang mall. Yun, kahit ano, yung... Kasi dati, nagsimula din kami sa hirap eh. Yung nakikita nyo ngayon sa amin, talagang pinagpaguran. Tapos, eto nga siguro, yung CR namin, baka yun lang yung tulugan namin dati. Nandun na yung CR, yung kusina, no? Sa lakas-lakas ni Joelyn, nung si Joelyn pa lang, no? Tapos, hindi nagkakasakit yun. Hindi mo makikita may ubo sipon. Ngayon lang nagkasakit yun. Noong 25 yun, biglaan nga lang yun. Ang lakas-lakas niya. Tapos, nung nag-beauty pageant siya, no? Kaya pala niya ako binibidyohan, no? Nung gumawa ako ng bandera, no? At saka yung sinubuan mo pa siya. Kaya pala Wala, sabi walang ko, subo na yun. Anak, susubukan kita. Gawa ng baka masira yung makeup mo, no? Kaya pala yung ano, at saya niya nun eh, no? Tuwan-tuwa siya sa akin nun. Nagpasalamat. May picture pa nga ni, ano yun, ni Seven. Saka siya. Doon sa gazebo, nakakulay pula siya. Nasa cellphone niya yun na nakita mo. Hindi ko pa masyado na ano, ang dami-daming mga kuha na Ako kumuha Hindi nun namin ng picture na inaasahan. yun. Doon. Kasama niya si Seven. Naka-ano na siya noon. Naka-red na pang beauty pageant yung pang-rampa niya doon sa ano, nung 18. Yun. nang hinayang pa nga ako dahil ang dami kong kuha sa cellphone ng kahit anong mga ginagawa niya. Kaya lang mahilig siyang ano, yung mag-delete dito sa cellphone ko. Minsan akala nung iba ako nagte-text pero pinakikilaman na tong cellphone ko. Kaya sabi ko nanghihinayang ako dahil ang daming mga na-delete na mga video ko sa kanya. Ultimong yung kumakain siya kahit ano, naka-side view, nakatungo, bigla ko siyang kukunan ng video, mga ganon. Simula nung naging tao yung si Joel, hindi nakaranas mag-commute yun. Hatid sundo po yan. Simula po nang nag-aral yun. Daddy, eto, kunyari si Joey ano man sabi mo sa kanya? Sabi ko, anak, kung sumunod ka lang sa akin ng ano, kaya-kaya na naman namin